na retokada. Eto siya noon. At eto na siya ngayon. Opo, iisang tao lang siya. Siya si Aura. Tinawag na Queen of Transformation. Pero hindi tulad ng lyrics ng kanta, hindi magic ang sikreto ni Aura sa kanyang goal sa pagpapaganda. Ito siya noon, pero tingnan nyo naman ngayon. Ang kinis-kinis, payat, sexy. Ibang-iba na ha, Aura. Hi po. Hindi ako makapaniwala na ikaw ito dati. Pinanganak akong maitim. Actually, ako yung pinaka-ugly duckling sa aming magkapatid. Literal na ako yung pinaka-pangit. Ipinanganak na maitim si Aura Cyril. Namana niya raw ang kulay sa kanyang tatay. Madalas daw tuloy siyang tuksuhing ulikba. Kahit ramdam niya ang pagmamahal, hindi raw maiwasang maikumpara lalo sa height, kulay at talino sa kanyang mga ate. Pag nasa labas ka na ng bahay, nandun yung kino-compare ka na nila. Siyempre, masakit yon. Habang lumalaki ako, meron na akong insecurities. Kaya para pumuti, grade 6 pa lang, araw-araw na daw siyang ibinibili ng kanyang lola ng 25 pesos na pampahid na cream para sa balat. Ang ganda ko. Dalawa kami inalagaan ng lola ko. Siya, mapati, maganda. Siya yung laging parang nagiging Reyna Elena. So ako parang okay, first runner-up lang niya. Nandun na yung gusto ko nang magpaganda. Siyempre nagdadalaga na ako eh. Bukod sa kanyang kulay, insecure din si Aura sa kanyang ilong. Oo, malaki yung butas. Dala ni Aura ang kanyang mga hugot, lalo na nang mag-aral sa Maynila. Ibang Manila. Ang sakit ng feeling na pag may crush ka, sa kanya nagkaka-crush kasi mas maganda siya. Walang naniligaw na gwapo kasi birds with the same feather flock together. Pero napana pa rin ni Cupido at na-in-love kay Sir Nick Abad. Matapos ang kolehiyo, nagpakasal si Aura. Habang nagre-review para sa bar exams ang asawang si Sir Nick, buntis naman si Aura sa pangalawang baby. At para masuportahan niya ang pamilya, naging madiskarte si Aura. Inaral niya ang paggawa ng sabong pampaputi at pampakinis. Alam naman natin, pag yung isang tao na buntis, medyo nagkakaroon ng mga hormonal changes sa katawan. So, noong mga panahon na yon, ang taba-taba talaga niya. At dahil pa niyang tagahiyawat. Pero noong mga panahon na yon, nasasabi niya na gusto kong magkaroon ng ganyan, gusto kong maging kamukha ni ganyan, gusto kong maging ganyan. Malakas ang kumpiyansa ni Aura sa pagbebenta ng sabon. Kaya lang kahit daw mga kaibigan, hindi naniniwala sa kanya. Siguro kasi sa itsura ko parang ikaw, magbebenta ka ng ganyan ka, sarili mo nga hindi mo napapaganda. Anong naisip mo nun? Tumatak din talaga sa akin na I have to earn. Nagsipag sa pagbebenta ng sabon hanggang gumanda ang kita ni Aura. Minsan, pumunta siya sa tindahan ng mamahaling bag. Siyempre excited akong bumili ng bag. Siguro dahil pangit ako, hindi ako masyadong na-entertain. Pero nakakita ko na okay, ang ganda ni ate girl. Siya na-entertain. Siyempre ako na-hurt. Hindi pala may pera ka lang dapat. Kailangan maganda ka. Aba, magpapaganda ako siyempre. Para kahit wala akong pera, pag nag-window shopping ako, special pa din ako. Charot. Una, para mabawasan ang timbang, nag-diet. So ano-anong parte ng katawan mo ang pinroject mo? Ilong. Kasi pangarap ko yung ilong ni Paris Hilton. Inipon ko pa yan para lang magpagawa ng ilong. And then, Boobs. Pagka may boobs, sexy. Kasi na-realize ko, yung asawa ko tumitingin sa ibang babae na sexy. ilong, boobs, ano pa? Last is the butt. But, para perfect combination na, diba? Side view. Ayun, nga naman ang puwet. Oh, ganda nga naman. Mukhang ano ha? Talagang total overhaul? Apo, Paano ka pumuti? sobrang glutathione injectables. Palagi kong sinasabi sa kanya, bigyan ng Diyos yan, huwag mo nang galawin. Pero nakita ko sa kanya yung drive niya, yung gusto niya talaga eh. Mga 2 buwan niya ako kinukulit, pumayag na rin ako.
triple yung kinaganda niya ngayon. Parang hindi mo talaga siya mamumukaan kung nakilala mo siya noon. Yung nag-transform siya, nakita ko sa kanya yung confidence niya, sarili niya. Masyado nang tumaas. Hanggang magbukas na nga ng maliit na beauty center sa Sampaloc, Maynila. Pinag-eksperimentuhan ni Aura Rus ang sarili. Sa loob ng 3 taon, hindi makapaniwala si Aura. Ang dating insecure sa itsura, suswertihin pala sa negosyo. Marami palang may hugot sa buhay. Ang kanyang pagpapaganda, hindi lang daw para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang asawa. At kahit nasuot niya raw ang corona bilang Queen of Transformation, pagdating sa bahay, isa siyang nanay. Pero kahit na gumaan ang buhay, hindi nakakalimutan ng pamilya na magpasalamat at magbigay inspirasyon sa mga kababaihan. Sobrang daming way na para maging maganda tayo. Hindi na uso kasi ngayon yung housewife ka lang. Kailangan gumagalaw ka rin. At kung kaya ko, kaya nyo din.